Ano? Nandun ka pala sa ganong lugar? Xiao, kung si Xiao Ziroy ay magpapakasal, hayaan mo na siya. Hindi ka naman siguro basta kumukuha lang ng lalaking modelo, di ba? Siya pa rin pinakamalaking shareholder ng kumpanya mo. Paano kung seryosohin niya? Gusto ko lang ipaalam sa kanya na matapos ng gabing ito, ako as si Xiao Ziroy ay walang kinalaman sa isa't isa. At saka, hindi naman ako basta pumili lang. Pero sakto lang, lumabas na ang target. Kuya, shot ka muna. Kuya? Uminom ka bang isa dito ng alak? Huwag ka na magpahal-sige. Pareho lang tayo eksperto sa pang-agit. Swerte naman. Nahulog ako sa'yo. Talagang swerte. Hoy! Gumising ka! Tatawagan ko agad ng pulis! Maghintay ka sa pinto. Ang presyo, hindi ka mabibigo. Mr. Tang, anong ibig sabihin ito? Hindi ako naninigarilyo. Pogi, pasende nga. Ngayong gabi, akin ka na. Nahuli ka rin. Alam mo ba kung sino ako? Yung tipo na kapag nagbayad, pwedeng gawin kahit ano. Nandiyan, nasan ka? Ipadala mo ang lokasyon mo. Hello? Hello? Sinong kasama mo? Hindi kaya asawa mo yun? Kung ganito na palihim natin ginagawa, hindi ba't hindi tama? Single ako. Huwag mong banggitin ang maruming bagay na yan. Ang bilis ng hininga mo. Huwag mong sabihin. Ito ang first time mo. First time mo. Pasensya na. Dahan-dahanan ko lang. Nadala ako doon na. Sa susunod, libre ka ba?
Sa wakas, natagpuan na kita. Mr. Feng, gusto na ng Nali na makipag-usap ulit tungkol sa bagong plano ng pakikipagtulungan. Sige, alam ko na. Nagpadala ulit ang Nali ng bagong plano. Gusto nila makipagtulungan sa atin. Ang general manager nila, si Nan Xiao, palagi niyang gusto makipagkita sa inyo. Nanli? Nan Xiao? Nan Xiao, nasan ka? Ipadala mo lokasyon mo! Sige. Sabihin mo mamayang hapon. Pasensya na. Ang tinatawag ko yung user ay pansamantalang hindi makontak. Pakisubukan ulit mamaya. Pasensya na. Ang tinatawag ko yung user ay pansamantalang hindi makontak. Pakisubukan ulit mamaya. Bilan mo agad ako ng 2 ticket pa uwi sa bansa! Bilisan mo! Hello? Ate Xiao, natutulog ka pa ba? May napakalaking balita. Sa wakas, pumayag ng Jinghan na makipagkita sa'yo ngayong hapon sa alas 3. Alam ko na. Pupunta agad ako. Sandali! Ang mga serbisyo ng male model, ganito na ba kalawak ngayon? Pwede rin pala lalaki? Ikaw, anong ginagawa mo dito? May appointment ako sa presidente ng Jinghan. Pag-uusapan ang proyekto sa kooperasyon. Hindi ba? Ikaw yun? Mr. Feng, sa susunod, konti na lang ang inumin mo kapag may okasyon. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang inom para sa'yo. Tama. Ipapakilala ko. Ito ang presidente ng Jinghan, si Mr. Feng. Kagabi, sobrang nainom niya sa handaan. Baka hanggang ngayon, hindi pa siya gising. Tama. Ako nga yun. Kumusta? Ako si Nansha ng Nanli Craft. Nanli? Kumusta? Kumusta? May isang tao na ginising ako sa mga 10 oras kagabi. Sabi niya, kailangan daw kitain ka at kailangan ngayong hapon mismo. May tinatago siguro. Ano? Hindi ka pa ba kontento? Hoy, ano bang nangyayari? Sino ba siya? Ano bang ibig sabihin ng pagtatago ng pagkakakilanlan niya? Magandang araw, Presidente. Magandang araw, Presidente. Bumalik na kayo sa pagtatrabaho. Miss Nan, mauna ka na. Mr. Feng, dito po. Maupo ka po. Ayos ka. Ang serbisyo ng mga male model, umabot na lang sa bus ng Jinghan. Mas malaki bang binabayan ko o mas malaking binibigay niya? Kailan ka pa naging male model? Bakit hindi ko alam?
Ganito kasi, kahit magkano pa ang ibigay niya. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamahusay. Aba, Mr. Tang. Totoo bang balak mo makipag-partner sa Nanli? Maganda naman ang kumpanya nila. Pero sa huli, maliit na kumpanya lang sila. Nakikita mo lang na maliit ang kumpanya nila ngayon. Nakalimutan mong dati na ang Lanli ay nangungunang gumagawa ng porselana sa industriya. Minsan pa nga napila bilang pambansang regalo. Sa dinami-dami ng sinabi mo, gusto mo lang iparating na mahalaga siya sa'yo. Pero mas gusto kong malaman, bakit ka nagkunwaring modelo? Hindi ba sapat ang pagiging CEO? Siyang taong hinahanap ko. Siyang batang nagligtas sa'yo noon? Bakit hindi mo nalang diretsong sabihin sa kanya? Hindi niya na ako naaalala. Mukhang marami siyang pinagdaanan nito mga taon. Ayokong takutin siya. Ang pagkukunwari bilang modelo, sapat na mapangakit. Mas madali ka makalapit sa kanya at hindi niya agad mapapansin. Ikaw naman, gampanan mo na lang na maayos ang papel bilang CEO ng Zhenghan. Ayoko naman maging bahagi ng laro niyong dalawa. Nadagdagan ko ng 5% ng bonus mo sa katapusan ng taon. Simula ngayon, kahit sabihin mong aso mo ako, papayag ako. Ruff! Shoziroy, bitawan mo ko. Sino siya? Wala kang pakialam. Nanxiao, mukhang sobra kitang pinabayaan noon. Shoziroy, baliw ka. Bitawan mo ko. Alam mo bang pagkakamali mo? Anong pagkakamali ko? Kasama kayo kay Su Shengsheng. Bakit kailangan mo pa akong guluhin? Sumakay ka. Engagement dress na binili ko para sa'yo. Bukas, isuot mo sa engagement party ko. Sira ulo. Ano? Ayaw mo bang angkinin ang pinaghirapan ng lolo mo? Sige, sasama ako sa'yo. Pero may naiwan akong bagay sa kotse. Pupunta ako. Pero tigilin mo ang paggamit sa lolo ko para takutin ako. Nanxiao! Anong ginagawa mo dito? Hindi pa ba sapat ang binigay namin ni Mr. Feng sa'yo? Ngayon, sino naman ang bago mong sponsor? Huwag mo naman akong isipan ng ganyan. Ako ay sa'yo lang. Ang amoy na dala mo ngayon, parang usong at medyo mabango. Parang pamilyar ba sa pakiramdam mo? Ang amoy na to, hindi ba nagpapaalala sa'yo ng isang tao? Miss Nan, sumama po kayo sa akin doon.
Xiao Xiao, halika dito. Hayop naman Yakis. Xiao Xiao, kahit hindi kita maipakita sa publiko, ito man lang ay bilang kabayaran ko sa'yo. Xiao Ziroy, ang kasuklam-suklam mong ugali, patuloy na lumalampas sa lahat ng inaakala kong limitasyon. Bukod sa kasunduan sa kasal, lahat ng iba pa may ibibigay ko sa'yo. Ziroy, hinahanap ka ni Papa. Ako nang bahala rito. Sige. Miss Nan, maaari ba kitang makausap sandali? Nan Xiao, sabihin mo nga, ayaw na si ni Ziroy. Pero lumalapit ka pa rin sa kanya. Wala akong interes sa kanya. Wala kang interes? Kung wala, bakit nagka-pair kayo ng couple outfit? Sabay pa kayo ng salubong ng bisita? Sadya ka bang pumunta rito para sila ng okasyon ko? Itanong mo yan kay Xiao Ziroy. Kung bakit pinili akong papuntahin. Kung may oras ka pang ganyan, mas mabuting siyang bantayan mo. Huwag mo kong guluhin dito. Pinilit ka niya? Kung hindi mo siya nilandi noon, ibubuhos ba yung puhunan sa sirang kumpanya ng mga Nan? Kung hindi dahil sa suporta niya nitong mga taon, sa tingin ko, ikaw ay sabik na kumapit sa kanya at hindi bumitaw. Akala mo ba hindi alam ng lahat ng ginagawa mo noon? Si Bush ay nagbigay lang ng mukha sa'yo, kaya ka lang pinayagan sabihin ka ang nobya. Sa totoo lang, laruan ka lang. Kaya sa tingin mo, malalaman ko agad ang disenyo ng costume ng bestida. At sa maikling panahon, makagawa ng pares ng disenyo para ipagyabang sa'yo? Ang bestidang ito, isang araw na mas maga binigay sa akin ni Xiao Ziroy at pinilit akong suot. Shu Sheng. Akala mo naka-jackpot ka? Sa paningin ko, higit pa siya mas mababa kasi sa basura. Punitin natin ang damit niya! Sino nagtangkang galawin ang nobya ko? May sakit ba kayo? Dalawa laban sa isa? Isama mo ako. Ituloy natin. Humingi ka ng tawad. Ano mang tingin mo sa sarili mo para utusan ako mag-sorry? Security! Itapo yung 2 taong to palabas. Sasabihin ko ulit. Mag-sorry ka. Patawad. Ikaw rin. Patawad. So, Sheng, si Xiao Ziroy, kahit pagsamahin mo pa, hindi niya kayang tumbasan. Kahit isang kapiraso ng nobyo ko. Kaya pakiusap, bantay mo siya ng maayos. Umalis na kayo. Salamat. Ako, ang karaniwang ugali ko, hindi naman talaga ganito. Ano pa bang relasyon natin? Kung sasabihin mo pa rin sa akin ng salamat, masasaktan ako. Sa susunod, ililibre kita ng pagkain. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Sige. Basta tandaan mo, ililibre mo ako ha. Ziroy, si Miss Nan bang hinahanap mo? Lumabas siya kasamang nobyo niya, yung lalaki. Bagay na bagay sila. Ziroy! Nanxiao! Ang tapang mo naman. Tumitigas ng ulo mo. Naglakas loob ka pa magdala ng lalaki.
Tito? Iniwan mo mga bisita mo. Saan ka ba pupunta? Tito, may oras ka pa mga sasakin. Hindi ka ba magpapakita kay Lolo? Nga naman, pag nakita kay Lolo, pagkatakihin na naman siya sa puso. Siyempre, yung paborito niyang apo noon. Ikaw, ngayon naging ganyan na lang ang itsura. Oo nga, medyo bigo talaga ang tito mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabili ang pamilyang Chow. Tingnan lang natin. Ang gwapo mo. Pwede ba kitang makilala? Oh, salamat. Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Pasensya na. May girlfriend na ako. Kahit may girlfriend ka, pwede pa rin tayo makipagkilala. Ano bang ibig mong sabihin dito? Pogi, pansinin mo naman ako. Nga pala, papakilala ko. Ito ang girlfriend ko. Tayo na. Huminto ka! Huminto ka! Bumaba ka! Buksan mong pinto! Buksan mong pinto! Bumaba ka! May bagay akong gustong ipatulong sa'yo. Sabihin mong presyo. Ibebenta ko lang ang katawan ko, hindi ang talento ko. Napaka-close mo sa boss ng Jenghan. Kung pwede, bulungan mo siya. Sa susunod na bidding, tulungan niya naman ako. Sigurado kung hindi ito isang bagay na mahirap para sa'yo. Kung sakaling makuha ng Nanli ang kontrata kay Jenghan, tsak na malaking pasasalamat ko. Ako kasing tao, malinaw ang hangganan, trabaho at personal. Pero hindi ko nakita ng kahit kaunting sinseridad mula sa iyong manager, Nan. Kahit man ang pakitang tao. Sinseridad. Pwede kang magkita at makita. Narinig ko kay Zeroy na bumaba ka sa
Napansin ko kayong mag-ama, parehong-pareho sa pagkukunwari. Sa totoo lang, takot kayong agawin ako, pero kunwari galante kayo. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Papa na dati para lang makuha ang mana? Halos patayin mo ako. Ikaw! Bilang kuya, tinutulungan pa kita ng tapat, pero wala ka talagang pag-asa. Gusto mo makita, wala kang suporta ng pamilya Chow. Ano ba talagang kaya mong gawin? Ang pamilya Chow rin ay lalawak sa bidding ng Jianghan brand. Ikaw ba mismo ang pupunta? Depende sa mood ko. Ate Xiao, may traffic sa daan. Aakyat na ako. Baka walang signal sa parking. Anong ginagawa mo? Hinawakan lang. Hindi ba tinawakan ka na ng iba? Papanggap ka pang malinis. Rumespeto ka naman. Sino ba sa industriya ang hindi nakakaalam na si Nan Xiao ng Nandi ay pinagsawaan ni Xiao Ziroy? Engaged na siya ngayon. At ang gaya mong babae, nagustuhan pa rin kita. Dapat magpasalamat ka. Kung sasama ka sa akin, may barangya ka pa rin buhay. Kung hindi, Bitawan mo ako! hindi kita palalampasin. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sino ka ba? Gusto mo bang mamatay? Ayos ka lang ba? Isang babaeng palubog na ang negosyo at isang lalaki na kung saan lang lumabas at naglakas loob bang saktan ako. Gusto niyo pa talagang sumali sa brand event ngayon? Managinip ka! Ang presidente ng Jianghan ay bayaw ko. Tignan na lang natin. Bayaw? Mr. Tang, magsisimula ng brand event. Mr. Tang? Tama. Ako ang presidente ng Tang Group. Si Tang Liang, ang presidente niyo nagutos na salubungin ako, di ba? Silang dalawa, sadyang nanakit ng tao. Bilisan mo't hulihin sila. Hulihin siya? Ikaw talaga nag-umpisa ng gulo. Sila mismo, dahil silang dalawa, di sila karapat dapat manatili dito. Security? Tingnan natin. Anong ginagawa nyo? Mali ang hinuli nyo. Ayan siya oh, mga inutil ba kayo? Anong pinagsasabi ninyo? Akala niyo bang walang CCTV dito? Ginawa mo mismo. Ikaw na magpaliwanag sa pulisya. Ikaw si Manager Nan, tama? Malaga na pagbatis yung pagdating. Pasok po kayo. Magaling. Ngayon ng mga CEO, iba-iba ng paraan ng pagbubulas sa asawa. Pero ang year-end bonus ko, siguradong doble. Dito ka. Nan Xiao, lalong tumitigas ang ulo mo. Huwag mo kong pilitin na ulitin ko pa. Para bang aso na nagpapaamo sa'yo, ngayon nagkasik ka ng gulo. Anong klaseng lalaki na naninigaw sa mga magaganda? Nga pala, naalala ko bigla. Parang kamakailan lang na-engage ka na, di ba? Anong klaseng tao ka na may kinakain ka na at nakatingin ka pa sa plato ng iba? Nagkakadiri na nga mga liwa. Dinamay mo pa kami sa kabuhayan mo, di ba? Tangyaw! Narinig ko. Hindi ako bingi. Hindi mo ko kailangan sigawan, Nan Xiao. Akala mo ba mabuting tao siya? Sasabihin ko sa'yo, siya ay... Ano ba siya? Hindi ko kailangan ng opinion ng iba. Mas mabuti pang ayusin mo lang sarili mong bagay. Ang mga bagay ko, hindi mo kailangan pakialaman. Mr. Xiao,
Kung wala ka nang masabi, bakit kailangan mo pagsirain ang relasyon namin? Buti na lang, nandito si Manager Nan. Kung hindi, kung na isang ordinaryong tao, paano ko masasabayan ang makapangyarihang si Mr. Xiao? Huwag mo na siyang pansinin. Tara na. Bitawan mo ako! Bakit kayo nakatayo lang dyan? May upuan naman sa loob. Pumasok na tayo at umupo na. Tara, bilisan nyo. Kung wala ako, matagal na nagkawatak-watak ang kumpanyang ito. Mr. Xiao, dito po kayo. Mga kagalang-galang na leader at panauhin, malugod namin kayong tinatanggap dito sa bidding event ng Jianghan brand. May kumpiyansa ba kayo? Siyempre, ang teknolohiya ng Nali ang pinakamahusay. Pero, pinapakuha ko ng sample ng system ko, pero hindi pa siya bumabalik. Aminin mo na. Anong ginagawa mo? Umupo ka sa tabi ko. Nan Xiao, sasabihin ko sa'yo, kung muli kang susuway sa akin, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Grabe, ang tapang naman niya. Alam ko ng Nanli, ang daming resources nang galing kay Mr. Xiao. Bakit pa siya naglakas na nasakan si Mr. Xiao? Yan ang hindi mo alam. Si Xiao Ziroy at Su Xiangxiang engaged na. Matagal na sila nag-away sa kumpanya. Hindi ba't malaking shareholder pa rin siya sa Nangli? Hindi ba siya natakot na bigla na lang itong mag-withdraw ng puhunan? Xiao Ziroy, kung gagalaw mo si Yaoshan, hindi kita patatawarin. Iwanan mo ang bidding. Bumalik ka sa tabi ko. Sa pagkakataong ito, handa akong palampasin ang lahat. Managinip ka. Sagutin mo ng tawag. Sagutin mo! Hindi ko na sana pinapapunta si Yoshan para kunin ang sample. Si Xiao Ziroy, hindi na talaga siya nagbibiro. Gusto niya akong mapasunod na manatili sa tabi niya. Basta hindi niya gusto. Lagi siya may paraan. Huwag kang magpanik. Kapag ikaw pumunta para hanapin siya, yan ang gusto niya. Ako ang tutulong na maghanap. Pero... Mahalaga ang brand event. Naniniwala ako sa'yo. Kahit wala kayong sample, kaya mo pa rin ipakita sa lahat na mahusay ang produkto ng kumpanya ninyo. Magtiwala ka sa akin. Siguradong matutulungan kitang mahanap siya. Sige. Kahit hindi ko alam kung nasaan ang assistant mo, pero kung hihilingin mo sa akin, handa akong sabihin sa'yo. Mga kumpanyang lalahok sa bidding, ipakita ang iyong mga sample. Bakit hindi pa inilalabas ang sampo ng Nanli? Wala talagang respeto sa lahat. Oo nga, sino bang hindi nagkandang mabuti bago pumunta dito? Pera sila, dumating ng walang dala. Sino bang nakakaalam kung bakit sila nandito? Bakit? Kayo bang tina-target niya? Hindi naman kayo. Kumpanya ng Nanli, kayo ba isasali pa sa bidding? Kung wala kayong sample, tatanggalin kayo ng komperensya sa bidding. Naniniwala ako sa'yo kahit wala kayong sample. May papakita mo pa rin sa lahat ang husay ng produkto ng kumpanya ninyo.
Ang sample namin ay nasa daan na papunta dito. Maaari akong magbigay ng paunang pagpapakilala. Pero mahalaga pa rin ang sample. Kung hindi ito makarating bago matapos, tatanggalin kayo ng komperensya sa bidding. Naiintindihan ko. Ang Nanli ay itinatag 70 taon na nakalipas. Isa itong matagal ng kumpanya sa Haisheng. Kami palagay nananatili sa layunin ng industriya. At nakatuon sa pagsasanay ng inobasyon sa tradisyong klasikal. Halimbawa, ang mga gwacha na elemento na sumisikat itong mga nakaraang taon. Kapag di makalaban si manager na, nagbebenta na lang ng awa. Hindi yata tama yon. Hindi dahil babae ka, ay pagbibigyan lang ang Nanli. Tama. Kung walang sample at pagpapakilala, alisin ang Nanli. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Manager Nan, tingnan mo. Ate Nansha, nandito na ako! Gaya na nakikita ng lahat, ito ang sample ng kumpanya namin. Makikita ninyo na ang disk na ito ay talagang maganda. Talagang maganda. Kaya pala si Xiao Zirui, itinago siya ng gusto noon. Napakadaling pagkaingitan. Sasabihin ko sa'yo, ang mga walang kakayahan, silang gustong putulin ang pakpak ng iba habang nasa tabi nila. Pero gusto kong makita siyang lumipad. Habang mas mataas ang lipad niya, mas masaya ako. Ito ang bagong produkto ng Nanli. Salamat. Lumabas na ang resulta ng bidding. Binabati natin ang Nanli sa pagkakapanalo sa Jianghan Group. Ate Xiao, ang galing! Hindi ako sangayon. Pasensya, hindi ikaw ang presidente ng Jianghan. Wala kang karapatang sabihin to. Parang sinasabi mo na kilala mo ng gusto presidente ng Jianghan. Kayo ba ay magkakakilala? Siyempre, magkakilala kami. Mr. Xiao, hinahanap mo ba ako? Kung tutusin, matagal na tayong hindi nagkikita at hindi tayo mag-dinner at magkwentuhan. Tara na, tara na! Uy, tinulungan kitang hanapin ng assistant mo. Paano mo ko pasasalamatan? Anong gusto mong gawin? Nagugutom ako. Kumain tayo. Sisi, mauna ka na. May sakit ka ba? Si Xiao Xiao ay simple. At tapat ang puso kung sasabihin ko sa kanya na ikaw ang tunay kong tito. Sa tingin mo ba magbabago siya ng isip at lalapit sa'yo para inisin ako? Lumapit ka lang para sabihin yan. Sasabihin ko sa'yo bilang isang ex-boyfriend. Dapat inilibing ang sarili mo sa ilalim ng lupa. Hindi naman pwede sa konting tapang mo lang ang mapapahamak sa mukha mo, hindi ba? Mukhang hindi mo pa rin siya lubos na kilala. Ang pinakakinaiinisan niya ay ang paglilin lang. Umupo ka lang kahit saan. Hindi naman ito ang unang beses mo. Nga pala. Ito nga pala yung unang beses mo sa sala. Ikaw, sigurado ka bang ikaw mismo magluluto? Ano pa bang magagawa ko?
Mas masarap pa nga yung luto ko kaysa sa mga pagkain dyan sa labas. Pagkain lang to. Ibang presyo sa ibang bagay. Kung hindi ka komportable, mas komportable ka siguro sa kwarto. Magluluto na ako. Kahit na ko ang pakikipagsundo kay Jenghan, pero hawak ni Zuri ang Nanli. Kung gustong tuloy makawala, kailangan ng malaking puhunan bilang suporta. Kailangan agad-agad, ipabenta ng bahay na nakapangalan sa akin. Pwede ba? Mas komportable ito ngayon. Ang ganda ng ventilasyon ng bahay mo. Sulit na sulit ang ginastos mo. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakapagluto ko ng barbecue sa kwarto. Nakaka-enjoy ba? Pero, matagal akong hindi kumakain sa bahay. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka lang. Ah, nga pala. Para sa'yo to. Ito ang naipon ko. Kasama pa lahat ng pera na ginastos mo sa akin. Gusto kong mamuhunan. Nakuha ko ng proyekto sa Jinghan. Ano, ayaw mo pa bang bayagan akong kumita ng kaunti? Alam ko, hindi mo naman ako hayaang malugi. Ito ang interes. Hindi pa rin pala ganun kagalante si Manager Nan. Dati, kapag lumalabas ka, kung ano-ano ang ginagawa mo, ako rin ay nagbulag-bulagan, pinipikit ang isang mata. Ngayon, nakipagsundo ko na kay Sheng Sheng. Yung nasa labas, dapat putulin na. Para hindi na mauwi sa kahihiyan ng mga biyanan. Sino? Anong sinabi sa'yo? Kailangan pa bang itanong? Ganito ka nagmamadaling umuwi galing abroad. Akala mo ba hindi ko alam? Pa, huwag kang magalala. Aayusin ko ito. Ang lola mo, kahit hindi sinasabi, lagi pa rin iniisip ang tito mo. Siya mismo nagtayo ng kumpanya. At madalis pa rin siyang banggitin ng lolo mo. Pinahirapan kong palakihin ka, hindi para magkipagagawa ng babae sa kanya. Pangako, maniwala ka sa akin. Nansyaw. Bakit palagi mong pinapakomplikado ang mga bagay-bagay? Mali ba na mahalin lang kita? Ako'y naging masyadong mabait. Kung ganun, oras na para turuan ka ng leksyon. Ang Xiao Group ay formal lang umaatras sa Nanli. Kahit may kontrata siya, hindi niya mapapatakbo ang linya ng produksyon. Nanxiao, gusto kong ikaw mismo ang lumapit sa akin at magmamakaawa ng tawad. Siya bang bawang ni Manager Nat? Diyos ko! Mas matagal mas kopo kaysa kay President Xiao. Ano ba? Nahihiya ka ba? Magpigil ka naman. Hindi ka ganito dati ha. Kailangan pa ba sa kama? Oh! Ate Xiao, masama ito. Biglang umatras ang Xiao Group. Ayaw namang labas ng bangko. Ang bagong linya ng production natin, hindi tatagal. Anong gagawin natin? Wala pa akong nahanap na trabaho. Pare, anong gagawin natin? Si Chairman Zhao? Hello? Oo, ako si Nanxiao. Gusto kong... Hello, Mr. Shen. Ako si Nanxiao mula sa Nanli. Ako ito. May magandang proyekto ako na... Alam ko na darating ang araw na ito. Nung dumating na talaga, tinamaan pa rin ako. Wala akong laban.
Shanshan, masyado ba kung walang silbi? Ate Xiao Xiao, alam kong ginawa mo ng lahat ng kaya mo. Pwede bang huwag mo na lang akong laging baliwalain? Sa ganitong oras, pwede bang huwag ka nang manggulo? Gusto mo ng pondo, di ba? Hanapin mo siya. Hello, nandito ko para makita si Miss Yang. May appointment ka ba? Wala. Kung wala, pumunta ka at maghintay. Sa panahon ngayon, kung sino-sino na ang gusto makipagkita sa boss namin. Sinasabi ko sa'yo, kahit pinakamayaman sa Highshine, kung gusto mong makausap ang boss namin, kailangan pa rin magpa-appointment. Walang modo talaga. Mga tao ko ito, anong klaseng walang kwentang patakaran yan? Tang? Huwag kang magsalita ng basta-basta. Bakit ka nandito? Nag-alala lang ako sa'yo, kaya nagpunta ako dito. Wala kayong appointment? Ayos lang, mag-iintay na lang kami sa labas. Kapag may oras na si Miss Yang, saka na kami papasok. Ano mang sinasabi ninyo? Siyempre, hindi niyo kailangan gawin yon. Dito po, pakiusap. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, baka hindi ako nakapasok. Parang tuwing may problema ako, lagi kang biglang sumusulpot. Ikaw, hindi ka naman naglagay ng tracker sa akin, hindi ba? O baka naman, ang dami mong utang sa akin sa nakaraang buhay. Siguro nga, sobrang dami ng utang sa pag-ibig dati, kaya gusto kong bumawi ngayon. Uy, bihira ka dito ah. Anong hangin na nagdala sa presidente ng Jinghan dito? Madam Yang, matagal na ba talagang hindi mo ako nakita? Parang humihina ng memorya mo. Ang presidente ng Jinghan, ang apelyido ay Feng. Si Mr. Feng. Ako naman na yung madalas mong kasama uminom ng tsa at magkwentuhan. Yung tao sa tabi niya. Yung matangkad na isa, tulungan mo naman ako. Huwag mo ko ilaglag. Akala ko si Shafi ang dumating. Naaalala ko na. Tama, di ba? Itong si Ayaw. Unang beses niya magdala ng dalaga dito. Parang nakita na ba natin isa't isa dati? Siguro po, mukha lang akong pangkaraniwan. Siya nga. Magpakulo ka ng tsaa at maghiwa ka ng prutas. Gusto mo pa ba kung personal na mag-alaga sa'yo? Opo. Tama po. Sige, kukuha muna ako ng prutas. Babalik din ako agad. Ako kasi, hindi ako mahalag sa paligoy-ligoy. Pinapapunta mo si Aya na isama ka dito. Ano mo talagang pakay mo? Sabihin mo na lang diretsahan. Madam Yang, ang pakay ko sa pagpunta ngayon ay, totoo, may kailangan akong ipakiusap. Ang Nanli, kasulad ko yung nangangailangan ng pondo. Siyempre, hindi ko basa-basa sasabihin ito sa'yo. Ginagamit ko ang Nanli bilang kolateral. Pera, hindi problema. Kahit alis sa mga gawa ko, nabibenta ng milyon-milyon. Pero hindi ko gustong hindi tapat. Iha, kung nilalaro mo ako, bata ka pa para dyan. Hindi po, Madam Yang. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Maraming pumupunta sa akin. Paikot-ikot kong salita. Tumasa ng pakinabang sa akin. Hindi rin kakaunti. Pero ginamit mo si Ayaw. Iha, maliit ang tingin ko sa'yo. Madam Yang, kung may galit ka, sa akin mo ibaling. Walang kinalaman si Xiao Xiao dito.
Tama na, Senchan Mi. Hindi ko alintana kung bakit kayong dalang pumunta. Pero hindi ko pinapayagan na sira ng babaeng katulong ang lugar na ito. Security, palabasin niyo sila. Pakilabas na po. Madam, alam ko may maling pagkakaintindi ka sa akin. Ngunit yun ay dahil sa pagmamalasakit mo kay Tangyaw, kaya ka nang galit ng ganito. Pero, gusto ko parang ipagtanggol ang sarili ko. Seryoso ako. Ako mismo pumunta rito, umasa makipagsunod sa pagtutulungan. Ang lalim sa kasalukuyan kahit may lang kinakaharap na problema. Subalit, gagawin kong lahat ng paraan para malampasan ang krisis na ito. Sa ngayon, naibenta ko ng ilang ari-arian at hinahanda na rin ilipat ang kumpanya sa pabrika sa ibaba. Dagdag pa yung puhunan. Naniniwala ako na kung magsasama-sama tayo, tsak na malalampasan natin ang pagsubok na ito. Hindi ko hayaan ang pinaghirapan ng lolo ko ay gamitin ng ilang tao sa sobrang kawalang hiya at masamang paraan para pabagsakin ito. Ako mismo ang magbubuwis-buhay para ipagtanggol ito. Ang ibong gustong lumipad dahil sa pagputol ng pakpak at sa pagtanggal ng paa ito susuko. Sisiguraduhin kung mawawalan ka ng pag-asa. Bukod pa rito, gusto ko rin nila na isang bagay sa inyo. Madam Yang, ako si Mr. Shaw ay naghiwalay na. Pagkatapos ng hiwalayan namin, nakilala ko si Tangyaw. Ngunit hindi pa kami makasintahan. Ang dami mo nang nasabi. Nagutom na ako. Kain na tayo. Maniniwala ka bang kakasuhan kita ng sexual harassment? Narinig mo bang hindi kayo magkasintahan? Eh ano ka ba? Noon siya'y akin. At sa hinaharap, akin pa rin siya. Shoziroy, dati, iniisip ko na isa kang walang hiya. Ngayon, lalo kong nakikita na isa kang hamak, aalis na kami. Madam Yao, dapat maalala niyo na ako sa susunod. Ikang bata ka. Magandang araw, Madam Yang. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kumakain na nga kami dito. At alam mo ba kung anong ibig sabihin ng kami? Pumunta ka pa talaga dito para magkasabay kumain, hindi ba? Hindi ba nakisabay ka rin lang? At sa babae ka pa nakikisabay? Wala akong magagawa. Bigay ng langit ang pagkain. Sige na, kain na tayo. Para sa'yo. May iba pa bang tao dito? Mag-inente sa impresyon. Magaling ka rin ah. Hindi kasing galing mo. Sabi ni Madam Yang, may ibang tao dito. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng ibang tao? Ibang tao? Salamat ah, kasi nagsusumikap ako ngayon para maging nobyo ni Manager Nan. Kahit ngayon, ako isang alagang kanaryo lang niya. Pero, basta maglilingkod ako ng maayos sa kanya. Magiging pamatagalang ticket ko siya sa pagkain. Sobrang walang hiya talaga. Ano pang hinihintay mo? Ayaw mo bang tigilan kanyang guluhin? Oo, ginang Yang. Kaya ang gusto kong iligtas ang Nanling. Para si Tangyaw ay patuloy na sumusunod sa atin. At hindi na maghirap sa labas. Yuan, kayong dalawa. Lumabas kayo. Nakakainis kayong tingnan. Sige, lumakad na kayo. Bilis. Tara na! Bilisan ninyo. Sige na. Xiao, magtsaa tayo. Hindi ko maintindihan. Bakit parang anino ka lang? Kahit saan, nandun ka. Kung ako sa'yo, aalis na ako agad. Baka mamaya, mabuko at mapahiya ka lang. Ganyan ka ba makipag-usap sa mga nakakatanda? Ano ka bang klaseng nakakatanda? Binabalaan kita. Lumayo ka kay Xiao. Kung hindi, huwag mo kong sisihin kung hindi ako magpapalampas. Sa palagay ko, may sakit ka sa pag-iisip. Si Xiao ay tao din. May karapatan siya. Walang pwede maglaro sa kanya. Lalo na para sa basurang katulad mo. Hindi ka karapat-dapat.
Tanyo? Siya si Roy? Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, away kung away, pero bakit sa mukha mo pa ako sinuntok? Hindi mo ba alam kung anong puhunan ko? Eh paano ng karir ko pagkatapos nito? Dapat panagutan mo. Masakit ba? Hindi. Ayos lang. Dahil sa kanya, sinaktan mo ako? Hindi lang kita sinaktan. Mas gusto ko pang patayin ka, siya si Roy. Bakit parang anino ka? Hanggang kailan ba ako titigilan? Sa mga taong na ito, palagi ko sumusunod sa'yo. Hanggat kaya ko, hindi kita sinuway. Dahil alam ko, na kung hindi ako susunod, ang pinakamalag at pinakamalagpit sa akin ang siyang masasaktan. Palagi mong ginagamit ang parang taktika. At itong pinaka-epektibo. Ginagamit mo sila para kontrolin ako. Sobra akong nagsisisi. Nagsisisi akong nakasama kita. Nagsisisi akong naniwala ko sa'yo. Dahil pinakamahal mo lang ay ang sarili mo. Nang nakawala ko sa kontrol mo, gusto mo lang akong tuluyan sirain. Nagsisisi ka na? Tama. Mas gugustuhin ko sana hindi tayo nakita, na hindi tayo makakakilala, na kahit pangalan mo, malimutan ko na. Habang buhay, wala na anong maugnayan. Hindi nga ako mabuting tao. Akala mo ba siya'y mabuting tao? Xiao Xiao, Xiao Xiao. Bakit napaka-inosente mo pa rin? Bakit napaka-inosente mo pa rin? Kung pera ko man ang habol niya, o ako mismo, pareho meron ako at handa kong ibigay. Bahagi yun ng relasyon namin. Ikaw naman, Shaziroy, isang presidente ka pa man din. Pero parang chismosa lang, puro sabi-sabi, nagpapagulo ng tao. Ginagamit mo pang mga mababang paraan. Hindi ka ba nahihiya? Dapat ipagkita sa mga stockholder mo kung ano talagang ugali mo. Nakuha ko na investment ni Madam Yang. Itigil mo lang mga murang taktika mo. Hindi umiikot ang mundo sa'yo. Paano ka nakakakuha ng investment niya? Bakit siya mag-i-invest sa'yo? Ako ang nag-invest. At bukod pa doon, nagdagdag pa ako ng 20 million. Madam Yang. Yung anak na lalaki na matandang nan, palpak, wala siyang matinong ginawa. Pero itong apo, kamukha niya. May tatag at may laban. Magaling, napakagaling. Kung pinipigan ng mga dayuhan ang luko ng produkto, sige, pero kung sariling kababayan ang katraidor, hindi ang katanggap-tanggap. Pagbutin mong negosyo, naniniwala ko sa'yo. Matanda na ako. Hindi pa oras para sa isang bata. Naturuan ako kung paano gumawa ng bagay. Shaoziroy. Tama ba? Opo. Uy. Ako pwede. Siya hindi. Nakarating na tayo. Masakit ba? Bakit parang nilalandi mo ako? Ay. Ang sakit. Walang kwenta. Ano? Nakalimutan mong isang bagay.
kahit si Nanshaw. Puto! Hoy! Xiao. Ganyan ka kaatat para pumunta kay Tang Yao, ha? Wala nang pag-asa. Pa. Walang hiya! Umuwi ka na agad! Opo.